at ang eksena ay lumipat sa lihim na silid ng Vice Alliance Leader. Military Advisor, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi natin sila maaaring hayaang mabuhay. Anumang paraan ang kailangang gamitin, kailangan natin silang ayusin bago pa kumilos si Hohenran at ang siyam na paksayon. Ang kalaban ay nagbuntong hininga. Tila ipinagkatiwala ko kay Military Advisor Jama ang isang gawain na masyadong komplikado. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at sumagot, naniniwala ako na ang mga hindi inaasahang bagay ay palaging nangyayari sa buhay ng isang tao. Sigurado akong nauunawaan niyo iyon, aking Panginoon. Tumango ang kalaban. Ang prinsipyo ay ganoon nga. Ngunit ano ang balak mong gawin ngayon? Sumagot ang military advisor, sa tingin ko ay kailangan nating buksan ang Demon Gate. Noong una, at hanggang ngayon, palagi ko siyang itinuturing na mas namumukod tanging figure kaysa sa sinuman sa Marshall Alliance. Sa ganoong paraan, walang magiging problema kung itatapon man natin siya o pababayaan matapos ang trabaho. Nagtanong muli ang kalaban, ganoon ba kalakas ang katunggali para kailanganin nating buksan ang Demon Gate? Nagpaliwanag ang military advisor, mayroon akong masamang kutob, ngunit kailangan nating buksan ang pinto upang malinis itong maasikaso. Nagsimula na ring gumawa ng malinaw na hakbang ang pamilya Yang Ho, at ang siyam na paksayon ay nagsimula na ring kumilos. Wala na tayong oras para magpaliban pa. Nagtanong muli ang kalaban, sino naman ang balak mong gamitin? Sumagot ang military advisor, pakikilusan ko ang lahat ng 5 ultimates at gagamitin ko pati ang 3 demons. Kumunat ang noo ng kalaban sa mga salitang iyon. Ang 3 demons. Giit ng military advisor, iyon lamang ang tanging paraan upang maayos itong mahawakan ng perpekto. Nag-alala ang Panginoon, hindi ba't masyadong delikado iyon? Kung pakakawalan natin sila, magiging napakahirap na silang muling hulihin. Bukod doon, paano naman ang sasabihin ng mundo ng Marshall? Nagpaliwanag ang military advisor. Sila ang pinakamahusay na eksperto sa pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan at paglalakbay ng incognito. Kahit pa matuklasan sila sa huli, kung sasabihin nating mayroon itong hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa Heavenly Demon Soul and Ravings Art, walang sino man ang makakapagsuspecha. Pagkarinig nito, naisip niya na may punto ito. Maaari nating pakawalan sila at ipagpalit ang kanilang kalayaan para sa Heavenly Demon Soul and Ravings Art. Kinumpirma ng military advisor, opo, iyon ang aking conclusion. Tumayo ang Panginoon at nagutos, siyasatin ito at magpatuloy. Ngunit paano si Chief Bukong? Panyanatag siya ng military advisor. Vice Alliance Leader, hindi niyo kailangang mag-alala. Habang papunta sa labas, sinabi ng Panginoon, kung gayon ay nakakapanatag iyon, ngunit nababalisa ako sa pagkakasangkot ni Chief Bukong. Sumagot ang military advisor, ang sitwasyon ay hindi maiiwasan. Bukod doon, isa lamang itong kumakalat na tsismis. Sa anumang kaso, naniniwala pa rin siya sa ating mga salita, kaya walang mangyayari. Lumabas ang babae, tumango ang Panginoon. Naiintindihan ko, kung gayon, pumasok ka sa Demon Gate at ikaw na mismo ang humawak nito. Ipinagpatuloy ng military advisor, iyon ang dahilan kung bakit ako pumarito, aking Panginoon. Sa anumang kaso, kailangan ko ang inyong pahintulot at tulong upang makapasok sa Demon Gate. Ipinagpatuloy ng Panginoon, ipinapaubaya ko na ito sa iyo. Yumuko ang military advisor. Salamat, Vice Alliance Leader. Ang eksena ay lumipat sa pintuan ng Ghostly Realm. Sa kailaliman nito ay isang demonic prison. Ang lugar na ito ay tunay na madilim, malungkot, at nakakatakot. Napakaraming bilangguang nakakulong dito. Lahat sila ay mukhang kakaiba. Ang isang tao ay mayroon pang ilang espada na nakatusok sa kanyang katawan. Ang 3 taong ito ay malamang na ang 3 demons. Sinabi sa kanila ng military advisor, bibigyan ko kayo ng kalayaan, at makukuha niyo ang Heavenly Demon Soul and Ravings Art. Ang kalaban sa loob ay nanatiling tahimik. Naisip ng military advisor sa sarili, 3 demons, hindi niyo matatanggihan ang aking katapatan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang kalaban. Alam mo ba kung ano ang Heavenly Demon Soul and Ravings Art para magsabi ng ganyang mga bagay? Nagpaliwanag ang military advisor, hindi ko ibibigay ang lahat. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng kaunting bahagi upang magamit. Pagkatapos nyo mahanap ang lihim na manual bago nyo ito ibigay sa akin, isulat nyo ang kailangan nyo sa harap ko at pagkatapos ay maaari na kayong umalis. Iyon ang inyong misyon, pumatay ng tao at hanapin ang Heavenly Demon Soul and Ravings Art. Nagtanong muli ang kalaban, paano ka namin pagtitiwalaan?
Ninisihan sila ng military advisor. Ano ang magagawa niyo kung hindi niyo ako pagtitiwalaan? Bukod doon, hindi ba't mas mabuti sa labas kaysa rito sa loob? Nagtanong muli ang kalaban, kaya, kung tatanggapin ko, palalayain mo ako dahil may trabahong dapat gawin. Pinuri siya ng military advisor. Halos naunawaan mo ang aking mga salita. Mabuti, bilang kapalit, lalagyan ko kayo ng restriction. Siyempre, tatanggalin ko rin ito kapag natapos nyo na ang misyon. Habang gumagalaw ang mga kadena, umalangaw ang kalunos-lunos na sigaw ng tao sa loob. Ang military advisor sa labas ay namangha. Hindi ito magiging madali. Ang tunog ng nagngangalit na mga ngipin at mga sigaw na tumatawag sa kanyang pangalan ay walang katapusang umalangaw-ngaw. Ang eksena ay lumipat sa pamilyang Hoyen. Isang binata ang tumingin sa taong nasa harap niya at namangha sa kanyang sarili, 20 taong gulang pa lamang, ngunit isang henyo sa martial arts, nahigitan na niya ang martial arts ng kanyang ama, ang puno ng pamilya na si Ho Yeon-ran, bilang isa sa pinakamagagandang babae sa mundo ng martial arts. Tinatawag na isa sa Twin Flowers of Heaven kasama ni Bukong Ryan. Isang napakagandang binibini, ngunit ang maging Lord ng Flying Moon Command ay tunay na sayang. Si Ho Yeon-ran sa harap, ay tumingin sa kanya at nagtanong, sigurado bang totoo ito? Natauhan ang binata at sumagot, totoo po ito. Nabalitaan ko na isa sa mga nasasakupan ng BAC ay isinakripisyo para mahukay ang lihim na ito. Namangha siya, kung totoo ito, isa itong pagkakataon. Kailangan lang nating mahuli sila ng buhay sa anumang paraan. Wala ka pang sinasabi kay lolo at ama, hindi ba? Sumagot ang binata, sinabi nila na ipagkakatiwala nila ang buong awtoridad sa inyo, Binibini. Noon din ay may isa pang taong nagsalita, Binibini, paano kung ipagkatiwala ang bagay na ito kay Mo Gakju? Sumagot si Ho-ran, maganda iyan. Ang aking lolo at ama ay hindi maaaring direktang makialam sa bagay na ito. Kung hahakbang sila ngayon, lalo lamang magiging maingat ang kaaway, at ang ipagkatiwala ito sa iba ay masyadong delikado. Ito ay isang napakahalagang bagay, kaya sa tingin ko kailangan nating umasa kay Mokjo. Sumagot si Mokjo, huwag kayong mag-alala, Binibini. Muling nagsalita ang binata na nakasuot ng asol. Kailangan nating magmadali. Ang panig ni Samuki ay gumawa na ng hakbang at ang siyam na paksayon ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng paglitaw. Nagpaliwanag si Ho Yeon-ran, sa anumang kaso, alam nating ligtas pa ang magkapatid na Muga. Kung susubukan ng panig ni Samugi na patayin sila, kailangan lang natin silang protektahan. Ang isang maliit na pagpapakita ng mabuting loob ay sapat na. Sa anumang kaso, laro lang ito para sa atin kung sasabihin nila sa atin ang kanilang pagsasabuatan. Kaya, Mokjo at Military Officer Seo, pakiusap ayusin niyo ang bagay na ito. Susuportahan ko kayo ng buo. Umalis ang dalawa ng magkasama at ang eksena ay lumipat sa isang kuweba sa kabundukan. May mga taong nagtatago sa loob. Nagtatago ng napakalapit sa manor ng Muga sa halip na sa malayo. Ayos lang ba iyon? Sumagot si Shan Unanon. Hindi mo ba narinig ang kasabihan, pinakamadilim sa ilalim ng lampara? Ang lugar na ito ay mabuting pagtaguan at may magandang vantage point, kaya perpekto ito para sa pagmamasid. May itatanong ako sa inyong dalawa, bakit nila sinusubukang patayin ang magkapatid na Muga? Nakaramdam siya ng kilabot ng marinig iyon. Hindi, huwag mong sabihin, pumunta ka rito nang hindi alam ang sitwasyon, sagot ni Gian. Ang isang assassin ay maaaring tumanggap ng misyon at pumatay o hindi. Kung masyadong marami akong alam, wala akong magagawa, sabi niya ng may seryosong ekspresyon. Para pumatay ng tao, kailangan mong kilalanin mabuti ang iyong kalaban. Bago pa siya matapos, pinutol siya. Iba ako sa kanila, kaya, huwag na nating pag-usapan ang bagay na ito. Huling misyon ko na rin naman ito. Naguluhan siya. Huling misyon. Anong ibig mong sabihin doon? Sabi ni Shannon nang may pagkadismaya, masyado kang madaldal. Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Kailangan kong malaman upang matapos ang misyon. Nagtanong muli si Danai, alam mo ba ang tungkol sa Heavenly Demon Soul Engravings Art? Matatag na sinabi ni Tia na hindi. Nagpaliwanag siya, ang Heavenly Demon Soul Engravings Art ay isang demonic grand art mula sa mga alamat ng mga masasamang sekta. Ang sinumang makapag-master ng martial art na ito ay magiging numero 1 eksperto sa mundo sa loob ng 20 taon. Ngunit sila ay masisira ng masamang chi ng martial art at magiging isang demonyo na pumapatay ng mga inosenteng tao ng walang pakundangan,
200 taon na ang nakalipas, may isang insidenteng tinawag na Sea of Blood of the Heavenly Demon dahil sa Heavenly Demon Soul and Ravings Art. Kanina lang ay kumalat ang tsismis na matagumpay na nakapagsanay ang magkapatid na Muga sa martial art na iyon. Naguluhan si Jianan. Kung gayon ay sinasabi mong walang ganoong bagay na Heavenly Demon Soul and Ravings Art. Kinumpirma niya, wala, talagang wala. Ang ibig kong sabihin, wala man lang. Kahit katulad na martial art, at ang magkapatid na iyon ay hindi kailanman nagsanay sa ganoong bagay. Hinaplos ni Xian ang kanyang baba, nalunod sa pag-iisip. Kung gayon, sino ang sadyang nagpakalat ng maling balita at sinusubukang patayin sila? Dito magsisimula ang mahalagang bahagi. Nang hindi siya makapagpatuloy, nagtanong ang matanda, anong ibig mong sabihin doon? Nagpaliwanag siya, ang mga dumating ngayong araw ay hindi pumunta para hanapin ang Heavenly Demon Soul and Ravings Art, kundi para patayin ang magkapatid na Muga. Nabigla siyang marinig iyon. Hindi maaari, sabi niya ng may seryosong ekspresyon. Alam mo na pala, sino iyon? Tumingin ang lahat sa kanya habang naghihintay. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Hindi ko alam, hindi ko man lang mahulaan. Hinaplos ni Xian ang kanyang baba, nalunod sa pag-iisip. Talaga bang hindi niya alam? Sa kasong iyon, 2 sa 5 ultimates ang nalinlang ng tsismis at nakapasok sa Muga Manor. Ngunit hindi man lang sila nagtanong tungkol sa lihim na manual at nakatuon lamang sa pag-ubos sa magkapatid na Muga. Sa huli, binalak nilang masakeren ang Muga Manor at palabasan na parang napilitan silang gawin iyon dahil sa Heavenly Demon Soul and Ravings Art. Hindi nila akalain na mabibigo ang misyon, kaya hindi sila naging maingat at ang plano ay tuluyang nabigo. Ngunit hindi ko alam kung ano yun, pero marami pa ring kainahinalang mga punto. Para itong nakabuhol na bola ng sinulid. Naguluhan ang babae, bakit nila gagamitin ang Heavenly Demon Soul and Ravings Art bilang dahilan habang sinusubukang patayin kaming magkapatid? Umiling si Tian, paano ko malalaman iyan? Nagsalita rin siya, kung gayon bakit mo iisipin ang ganyan? Paliwanag ni Tian. Ang ganong tsismis ay hindi kakalat ng walang dahilan, hindi ba? Posible bang kayong dalawa ay wala man lang kahit katiting na atraso sa kanino man? Sumagot siya, hindi, walang ganong bagay na nangyari kailanman. Naglakad siya papasok sa kuweba. Kung gayon ay huwag kayong mag-alala sa mga walang kwentang bagay. Malubha ang aking mga internal na sugat, kaya kailangan ko itong gamutin. Habang pinapadaloy ko ang aking chi at iniaayos ang aking paghinga, pakiusap ay bantayang mabuti ang sinumang papasok at lalabas sa Muga Manor. Kakailanganin nito ng oras. Pagkatapos ay umupo siyang naka-cross-legged sa lugar at nagsimulang magpaikot ng kanyang chi at isang malabong asul na chi ang agad na bumalot sa kanyang katawan. Tahimik na gumalaw ang grupo upang hindi siya maistorbo. Tinanong ng babae si Chong'an, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sumagot ang kanyang martial uncle, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, sa totoo lang, ang binatang iyon lamang ang makakapigil sa kanila. Kung tayo ay maambush, magiging malaking problema iyon. Kaya sa ngayon, bukod sa pagsunod sa kanyang mga salita at pagbabantay ng husto sa Muga Manor, wala nang ibang paraan. Agad na sumapit ang kadiliman sa labas. Nandoon pa rin ang mga asasin. Oh, tapos na akong magpaikot ng aking chi at magayos ng aking paghinga, kaya umalis na tayo ngayon. Nga pala, nasaan ang mga lalaking sumama sa atin? Sumagot ang babae, ang dalawa ay nasa bingit na ng kamatayan at ang isa ay patay na. Namangha siya sa mga salitang iyon. Kaya tayong dalawa na lang ang natira. Wala nang ibang paraan, kaya tayo na. Umalis ang dalawa sa lugar na iyon. Sa loob ng kuweba, natauhan si Qian. Tayo na ngayon. Naguluhan ang babae. Hoy, batang bayani, bakit kailangan nating tumakas sa gitna ng gabi? Hindi ba tayo pwedeng tumakas kapag maliwanag na? Kinamot niya ang kanyang ulo, nagtataka. Tumakas. Sagot ng babae. Opo, hindi ba't tumatakas na tayo ngayon? Agad siyang umiling at sumagot. Hindi, babalik tayo sa Muga Manor ngayon. Nabigla siyang marinig yun at sumigaw. Ibig mong sabihin ay babalik tayo doon. Kinumpirma niya. Siyempre, may dahilan ba para hindi? Ang grupo ng 5 Ultimates ay umalis na rin naman at walang babalik. Kinumpirma ng babae, totoo iyan. Pero paano kung may kaaway na dumating muli habang nandoon tayo? Sabi ni Shannon nang walang pakialam. Pareho lang kahit saan tayo pumunta. Kung ang natitirang 2 sa 5 Ultimates ay gamutin ang kanilang mga sugat at habulin tayo, hindi yon magiging ganoon kahirap. Kaya ngayon, ang Muga Manor ay mas ligtas na lugar.
Nagsalita ang batang senior brother sa pagkakataong ito. Hindi ba't pwedeng ganoon din ang iniisip ng mga lalaking iyon at bumalik sa Mughal Manor para manghuli? Kahit ang isang tanga ay may isip iyon, hindi ba? Sa pagkakarinig sa kanyang mga salita, matatag siyang nagmura sa harap nito. Ngunit isang tanga, ikaw ang tanga, sinong nagsabing maglalaro tayo ng hayagan sa Mughal Manor? Kung ang iyong mga magulang ay hindi tanga, dapat ay gumawa sila ng lihim na bihis na ikaw lang ang nakakaalam. Sa iyong pinagmulan, dapat ay palagi kang nabubuhay sa panganib. Dapat ay mayroong lihim na lugar kung saan tayong lahat ay maaaring kumain at matulog sa susunod na ilang araw. Nabulol ang binata. Mayroon nga bang ganoong lugar? Ipinagpatuloy ng babae, ang sitwasyon ay masyadong apurahan kaya hindi ko naisip ang hanggang doon. Ngayong narinig ko ang sinabi mo, naiintindihan ko na. Nagsalita si Old Man Chong sa pagkakataong ito. Sige na, kumilos na tayo ng mabilis sa halip na magtagal dito. Siyempre, dahil ang sitwasyon ay magulo, ang ating mga kaisipan ay magulo rin.